Alam niyo po yung attentive kay Lord. Attentive din si Lord sa inyo. Yes. Amen. Diba? Kapag pinapakinggan po natin ang tinig ng Panginoon, God is always there for us to listen to our prayers too. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. So God is great. Amen. Amen. Let's go. Totoo bang buhay ang Panginoon sa buhay po natin? Yes. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. So ang aking pong ibabahagi mga kapatid, ito po ay makakapag-encourage sa atin, makakapag-on fire sa atin kung paano po yung tahakin natin bilang isang tinawag ng Panginoong anak niya. Amen? So tayo po yung mga anak niya, hindi lang po dahil anak tayo, wala tayong ginagawa. Kailangan ipakita din natin kung gaano tayo fill in ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? At maranasan natin yung kamanghamanghang ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. We are here. Amen. Kaya nga po tayo nakipagkaisa sa ating Panginoong Heso Kristo for a special task. Amen. At hindi po sana tayo magsasawa, mga kapatid, na makapakinig ng about how we really please the Lord. How we really commit everything unto God. Amen? Purihin po ang Diyos. So, ang aking pong ibabahagi ay pinamagatan pong well done, good and faithful servant. Amen? So, ngayon pa lang, tapikin mo na po ang sarili mo. Well done. Well done. And, amen? Praise God. So, makikita po natin kung nandun talaga yung pagiging well done natin. Kung talagang masunod po natin itong maibabahagi today. Anyway, tatlo lang naman bagay yung ibabahagi natin. Amen? Na magsilbing maging pathway po natin upang matahak po natin at ma-receive po natin yung sabi ng Panginoon, well done. Amen? Good and faithful servant. Purihin po ang Diyos. So, ang ating verse, mga kapatid, ay matatagpuan po in Matthew chapter 25, verse 21. Amen. Ang sabi po dito, well done, good and faithful servant, enter into the joy of your Lord. Amen. Enter. Inaanyayahan po tayo, pero mayroon po tayong gagawin. Paano kung hindi ka well done? You cannot enter into the joy. Amen? Amen. Kaya dito, parang minsan, sa pinapag-aralan natin, we will not just quote the Bible. Amen? But read it. Understand what the Lord is saying to us. Kung ano yung nais ng Panginoon iparating sa atin. Amen? Sa ating generation, mga kapatid, our generation now, marami na rin po tayong, marami nang natawag na Kristiyano or born again. Marami nang born again all over the world. Tama po ba? Amen. Marami pong nagsisilbi, marami naman pong stagnan. Amen. Marami pong umaayaw, maraming umaalis, may bumabalik, at meron na rin tuluyang di bumalik sa kanilang pananampalataya. Amen. Pero God is good. Dahil kapag sila po ay nakabalik, talaga namang they will be used by God talagang effectively. Kasi naranasan na nila po yung buhay sa labas. Same as, yung prodigal son. Bumalik sa kanyang ama. Yes. At ganoon din po tayo dapat kapag tayo po ay nawala sa landas at nakabalik tayo sa labas, nagisin po natin bumalik sa presensya ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So sa atin, ngayon, naririto, nawa po mga kapatid na hindi po ganito ang kahihinatnan natin. Lumabas at hindi na po nakabalik. Amen. Lumalabas lang po tayo para maghalugog ng mga kaluluwang nagluwawala. Hindi po tayong lalabas para magwala. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So sa kahihinatnan po natin, huwag naman sana. Dahil ang nais ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay Kristiyanong tagumpay. Bakit? Meron po tayong aim or goal doon at the finish line, tagumpay na po tayo. Because God is already, conquers it all. He won for us the battle na. He gives us the victory na. Amen? At makita nawa sa ating paglakad bilang Kristiyano ang katagumpayan in all aspects of our life. Amen po ba?
naisin po natin mga kapatid, o hangarin po natin yung sabi ng Panginoon, well done. Hangarin po natin yung aanyayahan po tayo ng Panginoong, enter into the joy of your Lord. Enter into the kingdom of God. Amen? Praise God. Sigad po rin po ba ang ating first love? Amen. Amen. Kapag nyo ngayong puso nyo, nananaig pa rin po ba ang first love natin ang Panginoon? Inuuna pa rin po ba natin yung mga bagay na makalangit? Inuuna pa rin po ba natin yung mga bagay na maka-Diyos? Amen. Marami po tayong dapat alamin. Ano nga ba yung mga bagay na makalangit? Ano yung mga bagay na maka-Diyos? In short, so that we will be pleasing into the sight of the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. So yun po yung naisin natin. Sundin po natin yung layunin at yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. God's will be done sa buhay mo, kapatid. Kaya tahakin po natin kung ano po yung mga kalooban ng Panginoon. Ibabahagi ko po, mga kapatid, yung tatlong tatlong bagay na gawin po natin upang maging successful po tayo in every way of our life. Successful po tayo bilang isang mananampalataya. Successful po tayo in this church. Successful po tayo in the ministry. Maging successful po tayo in the family. Amen? Amen. Marami pong broken family. Pero we doesn't want that. We want to be successful in our family. Amen. Kasi alam naman po natin na our first ministry is the family. Amen. Kaya naisin po natin na ang lahat ng ito'y matahak natin. Amen. Magawa po natin. Successful in every way. Amen. Hallelujah. Maging physically, emotionally, spiritually, financially, or materially. Yes. Why? Because our great God is the greatest provider. Amen. Hindi po tayo dapat nawawalan na nasa kawalan. Amen. Dapat naranasan po natin yung sinasabi ng Panginoong abundant life. At kapag hindi po natin nararanasan ngayon yung mga bagay na yan, it could be a testing, pero yung testing na yun, huwag mong sukuan. Yes. Go for it. Because there's a great reward at the end. Amen. Amen. Praise God. Natanggap po natin yung word ni God today. Oh, well done. Well done. And then sabitin mo yung pangalan mo. Nag-well done ka sa kaibigan mo, ipaano ka. Amen. So, well done. Tapik-tapik sa sarili. Amen. So, una po, mabilis lang po tayo ngayon. Una po, ang unang C natin is commitment. Commitment. Okay. Tahakin mo yung linya ng commitment. Kapag sa MTR, may green light, blue light. Asan ba dito ang commitment? Anong blue, anong line ka? Nasa linya po tayo dapat na being committed as a Christian. Hello, Christian! Amen. Mga committed! Yes. Amen. Amen. Sabi po sa 1 King chapter 8 verse 61, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands at this time. Amen. So now again, to obey His commands. Ang dami pong obeying His commands. Sana po dito, love. Amen. Minsan na-itsupera yung command ni Lord na give. Give love. Give your time. Give your tithes. Minsan ang dami nating cross doon. Ekes. Dapat lahat yun check. Amen. Amen. Kasi kung, di ba, kahit sa examination natin or sa quizzes natin in the school, out of 1 to 10, kamo na lang, kapag kapag check all yung 10, di ba, well done, nakalagay doon very good. Kapag may mga X or dalawang X, hindi ka masabing well done. Amen. Amen. May mga nagre-repeater pag 0. O, naman po tayong back to 0, mga Kristiyano. Amen. Kasi kapag hindi po natin nabantayan at hindi po natin nasumpungan ulit yung way, baka yung back to 0 natin, 0 till the end na yan. So, kailangan sabi nga mag-matchat ka, bantayan mo. Bantayan mo yung sarili mo. Amen. Bantayan mo yung faith mo. Praise God.
So, italaga po natin ang ating sarili, ang ating buhay sa ating Panginoon. Kapag tinalaga kasi, kinumit mo talaga yung sarili mo kay Lord ka talaga. Hindi mahahati yung isip mo. Amen? Minsan, mahahati yung kaisipan natin. Eh, ang sabi nga ng Panginoon, dapat kaisipan lang ni Kristo ang pawang ating mga isipin. Amen? Dahil nasa Kanya na po ang lahat ng ating hinahangad. Nasa Kanya po. Wala na po iba. Hindi na po natin mahahanap yan sa labas. All we need is in the Lord and from the Lord. Amen? Nakakagaan at nakakatibay sa buhay kapag kay Lord po tayo committed. Amen. Amen? Kung kaya natin may italaga ang ating sarili sa organization, may talagang ating sarili sa even our friends, di ba? May mga stick ka sa friend mo. Kung nasaan siya, nandun ka. Di ba? Yun yung sinasabing super loyal mo. Kung naikukumit natin ang ating sarili in our work, ang ating sarili is sa ating family, why not then that you have to commit yourself within the circle where you belong to sa church? Maghanap po tayo ng family po natin to where we belong. And this is the family we have. Amen. Kaya kapag ito po yung pamilya natin, then, anong gagawin po natin? I-commit natin ang ating sarili. Every Sunday dapat nandito tayo. Diba? Amen? Hindi lang yung pinipilit pang umattend. Ang hirap nun. Diba? Inahatak mo, pinipilit mo pa, tapos pag pinipilit mo, ang dami pang mga reason. Ibig sabihin, hindi committed yun. Amen. Praise God. I-commit po natin ang ating sarili. Pinaka-importante po, ministry. Amen. Yung dating nagdadance, hindi na nagdadance. Wala na. Ala na. Amen. I-commit po natin ang ating sarili in the business of God. Amen. Ano ba yung mga business ng Panginoon? Ano ba yung vision natin? I-vision na rin po natin yun. Amen. To love God and to love others. Praise God. Tapos may mission pa tayo. I-commit natin yung sarili natin in the mission. Parang may narinig dyan. Kailan mo mayo. Yes, kayo ng yes. Amin tayo ng amin. Pagdating sa mission Kayo lang. Hindi ganun. Once we commit ourselves in the work of the Lord in your ministry, then go for it for the vision, go for it for the mission. Amen? Vision nga natin, yung mission nga natin to fulfill the vision. Oh, praise God. To love God and to love others. Hindi lang pwedeng love mo si God, tapos hindi mo love ang others. Hindi naman po siguro po pwede yun. Okay, amen, hallelujah. So marami pong mga good things to receive po ang pagiging committed sa Panginoon. Hindi lang po, nagsaserve lang ako, nagsaserve, no. Mayroon pong blessings ang pagiging committed, ang pagiging servant ni God. Hindi naman po one way lang si Lord eh. Eh di ba si Lord ang unang nagmahal sa atin bago pa nga natin siya minahal? Yes. Ang ginagawa lang natin ay pagpapakita na mahal din po natin ang Panginoon. Showing what we receive from the Lord. Kung po pwede nga lang sabing extra na lang yung yung ginagawa natin kay Lord, pasubali po ito para masuklian din po natin yung pagmamahal ng Panginoon ipinakita niya. Pag-ako niya sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Pag-transfer niya sa atin from darkness to light. Kaya nga maliwanag ka ngayon. Kaya nga beauty ka ngayon. Because you are renewed inside and out. Praise God. Hallelujah. So italaga po natin ang ating sarili sa ating paglilingkod and masunod po natin yung will ng Panginoon. Amen. Huwag po tayong mag-alala. God will always sustain us in our daily needs. Maging sa kalakasan po natin. Amen. Kalusugan po natin. Mga small things, mga bagay na maliliit sa Panginoon, sa atin ay malaking bagay sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen. Mapapasa atin po. Okay, makinig mga kapatid ko kay Kristo. Kasi minsan, may narinig kasi ako na serve, wala namang napapala. Do you think like that? Ganun ba sa tingin niyo mga kapatid?
You are serving the Lord pero nothing more else you receive from God. Una, tandaan niyo po to. When we serve the Lord, unang nare-receive po natin is peace and joy. Yes. Amen. May kapayapaan po tayo. Kahit may problema, ramdam po natin ang kapayapaan at saya na galing kay Lord. Amen. Eh, bakit ka ngumingiti pa? Amen? Kahit pagod tayo sa trabaho, kapag sila, hi Lord, gumanon ka na lang, parang naibsan ka na, ando na yung peace of mind mo. Amen. Praise God. Ano pa yung mga natatamasa po natin being committed in Christ? Committed in serving the Lord. Guidance. Praise God. Lagi tayong ginagabayan sa lahat ng ating direksyon or lahat ng ating desisyon. Andun po yung patnubay ng ating Panginoon. Yung hakbangin po natin, mga kapatid, God will always lead us in the right track. Yes. Amen. God will always lead us in the right path for His name's sake. Amen. Dahil sa pangalan niya, siya ang napapapurihan po, mga kapatid. Amen? Praise God. Ano pa po yung mga nare-receive po natin? Ito po ay to boast us again, para maging on fire tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Para maisip natin na, oo nga, no, ang sarap pala maglingkod kay Lord. Ang sarap humimlay kay Lord. Ang sarap sa presensya talaga ng Panginoon. Amen? Praise God. Ano pa po yung mga ibibigay ng Panginoon sa atin? Protection. Amen? Pinapangahalagahan po tayo ni Lord sa mga panganib, tukso, at maging sa maling landas. Tinatama tayo palagi ng Panginoon. Kapag yung paa natin, mag-ano ka na, yung lakad na natin, parang pagiwang-giwang na. Pinapadiretso tayo ni Lord. Amen. Tinutuwid po tayo palagi ng ating Panginoon. Praise God. He reveals to us His purpose. Ito, isa pa po to. Kapag nasa presensya tayo, may purpose po ang buhay natin. May silbi. Dahil meron po tayong goal, meron po tayong aim. At ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng mga desire sa puso po natin. Yes. Siya na rin po ang gumagawa. Biruin mo yan. Amen. Praise God. He gave us that purpose. Amen. Praise God. Yung hangad ng Diyos ay mapangyari nawa sa buhay po natin. Amen. Tapikin mo sarili mo. Well done ulit. Praise God. Siya po ang maluwalhati. Magkaroon po tayo ng magandang kahihinatnan bilang isang Kristiyano. Amen. Kung dun sa tawag dito sa entertainment, minsan may mga nababalitaan tayo doon na hindi siya successful in his career sa entertainment kasi nung tumanda siya, as in walang-wala, naging pulubi siya. Nawa, hindi tayo ganun. Bilang Kristiyano, dapat ngayon pa lang, simula ka pa lang na Kristiyano, bata ka pa lang na Kristiyano, successful ka na indeed. Yes. Amen. Itong mga nararanasan natin as all the way through the years, ay patikim na yun ng Panginoon. Doon sa nalalapit nating pagtatapos ng ating katagumpayan. Remember, where you stay right now is where God is. Where you go for it, kung saan ka ngayon dediretso, nandun na rin ang Panginoon. Amen. Amen. Sinimulan natin ito, tatapusin ng Panginoon. Yes. Praise God. Hallelujah! At masundan po natin yung path na katulad ng tinahak ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Remember, hindi naman po naging madali ang buhay ng ating Panginoong Heso Kristo in His early ministry. Amen. Nabasa niyo po ba yun sa Bible? There are such persecution na nangyari po. To the end na anong nangyari sa Kanya? He sacrificed His own life for us to be successful, to have that victory in our life. Amen. And marami pong mga characters in the Bible na nangyari din sa kanila. Isa na po dito si Paul. Remember,
Nag-start po siya from nothing kasi siya po ay isang durugista ni Kristo Jesus. Pero ginamit po siya ng Panginoon. Kaya wala po, hindi po aksidente na ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen. He bring out the best in you. Yes. Amen? Kung sinasabi mo, wala akong kakayahan ngayon, wala akong kakayanan na gawin, God can do. Amen. Amen? Ang gawin lang po natin, commit yourself to God. Amen. Bahala na si God mag-on fire sa'yo. Yes. Amen? Yes. Praise God. Hallelujah. Ang nais po ng Panginoon is to imitate Him. Amen. So pag ginaya natin, ibig mo sabihin, gayahin ko rin nagpapapako ako. Inako na niya, saringin na niya yun, di ba? Bakit pa natin gagawin yun? Although kasama po natin siya sa lahat ng ating laban. Praise God. Amen. Hallelujah. So i-desire po natin mga kapatid na manatili po tayo sa ating pananampalataya at maglingkod po tayo sa ating Diyos. Desire. Desire in your heart. Ang dami nating mga desire. Worldly desire, mga kapatid. Aminin na po natin. Ang dami nating mga gustong makamtan. Pero isa na rin po ba ito na gusto mo ring makamtan? Yung maglingkod ka kay Lord. Wala namang examination ng maglingkod kay Lord para sabihin, pas ka na, pwede ka na. Hindi naman eh. It is just about your willingness. Yes. It is just about your surrendering to God in all things. It is all about your being submissive to God. It is all about your heart desire. Amen. Amen. Give it all to God. Yes. Hallelujah. Praise God. Nais po ng Panginoon, alam nyo, God is so longing, mga kapatid, na marinig niya sa atin yung, here I am, Lord. Use me. Send me. Here I am, Lord. Send me. Amen? God is so willing and longing for us to say that, Lord, here I am. Kasi, I love you this much, sabi din ng Panginoon. Here I am. Manampalataya ka lang. Nisa, ngayon sa ating generation, we just confess in the name of the Lord and you will be saved. Yun ang sinabi niya. Yes. Amen? Amen. Because we are so blessed in this generation kasi hindi man natin nakasama ang ating Panginoong Heso Kristo. As we believe in His name, the powerful name above all names, we can be saved. Samantalang noong kasama nila si Heso Kristo, ang dami nilang doubt. Tayo, meron mang doubt, pero bumabalik tayo, oo nga, siya yung Kristo na nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. So, naisip po natin to become a part of the ministry. Amen? Amen. Huwag na pong kumalas to where you belong. Yes. Kapag nasa ministry ka na, go for it. Improve. Develop. Improve. And there must be a progress. Praise God. Hallelujah. So may kakayahan po ang bawat isa upang tayo po ay makapaglingkod sa ating Diyos. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, gamitin ninyo ang kaloob na tinanggap ninyo upang maglingkod sa isa't isa bilang biyaya ng Diyos. Anong sabi dito? Gamitin. Hindi niya sinabi na store up. Mag-store up ka ng talino mo dyan lang para sa'yo. Hindi po. Gamitin daw natin ito. Ang mga kaloob na tinanggap po natin. So, ibig sabihin, mayroon na po tayong tinanggap. Bawat isa ay may kakayahan na po. Mayroon na po tayong gift. Mayroon na rin po tayong talent. Amen? Amen. Get yourself involved po sa ministry and you will see, you will grow spiritually. Amen. Praise God. So get yourself involved in the church activities. Minsan nalulungkot na lang tayo kasi pag sinabing activities natin may kanya-kanyang activities din. Amen. Ang nais ng Panginoon, tayo po na nananampalataya as one in this church, there must be unity. Kapag sinabi pong activity natin this coming statutory, you should be there, kapatid. Kung kinukomit mo sarili mo bilang isang mananampalataya to where you belong in this church, then nandito ka dapat. Sorry gusto lang nila maglabas ng lesson. Yes. Amen. Amen. Sinabihang training, nag-train sa labas. Sariling training. Wala po dito yun. Yes. Kaya talaga. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos.
Hallelujah! May nakukuha po ba tayo? Amen. So get yourself involved in the ministry and you will grow spiritually. Amen. Maglaan po tayo ng panahon, maglaan po tayo ng oras, maglaan po tayo ng lakas. Huwag mo namang ubusin yung lakas mo sa mga kung ano-anong bagay. Amen? Naubos na yung lakas mo sa picnic pagdating mo dito. Wala nang lakas. Pagod na. Pagod na, hindi na makatulong. Purihin po ang Diyos. So magkaroon po tayo ng dedication, mga kapatid, sa mga gawain natin dito sa church. Amen? Makaranas man tayo ng mga ups and downs po natin, maglilingkod pa rin po tayo kay Lord ng buong buo, buong sikasig at kagalakan. Amen. Amen. Again, heart issue pag sinasabing kagalakan. Yes. Pag sinasabing galak, ito po ay issue ng puso. Hindi issue ng utak. Kapag sinasabi namang peace, issue yan ng utak. Issue yan ng mind. Amen? Pag sinasabing giving, issue yan ng bulsa. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. So involve yourself in the church, God. We are family. Yes. Tayo po ay pamilya dito. Ano ba ang ginagawa natin as a family? As a church? Amen? Una nga, yung mission statement natin, dapat involved po tayo. Pag sinabi po ni leader, hayo tayo after lunch, dapat nandun ka din, mga kapatid. Hindi yung sneak out ka na, hindi ka na nahagilap, bato-bato, matamaan magbago. Amen. Amen? Yung evangelism po natin. Amen? Sama-sama po tayo humayo sa labas. Why? Kapag tayo po ay nagkakaisa, mga kapatid, na humahayo, it's the goal of our church to grow. Nakasalalay po sa atin ang paglago ng ating church. Yes. Amen. Ang dami pong mga tao sa labas na wala pa kay Lord. Akayin natin sila. Invite natin sila. Amen? So, involve ourselves in the mission statement po natin, mission natin. Para maging mission accomplished tayo kay Lord, para sabihin ni Lord sa atin, yes, well done ka na. Purihin po ang Diyos. Committed po ba tayo sa paghahayo? Magsalita, hello? Committed pa rin po ba tayo sa paghahayo natin sa labas, mga kapatid? Amen. Amen. Yung mga hindi nag-amen, humayo na. Amen. Praise God. Involve yourself in the training. Ito, dadalihin ko na naman yung training. Bakit? Kasi every time we have training. Alam niyo po mga kapatid, as an encouragement ko po sa inyo, hindi po kami ganito na nakikita niyo. We are like you before. Pero nagpa-train po kami. Yes. Na-train kami. Nandun yung willingness namin because we want to serve the Lord. At nais po namin ma-accomplish yung gusto ng Panginoon sa buhay bilang tinawag. At tinawag ka, kapatid. Amen. Pinili ka pa. Amen? Amen. Kapag tinawag ka, yun ang sabi, sumagot ka. Yes. Huwag lang sin. Tama. Amen. Praise God. So marami po tayong dapat tapusin sa ating training. Sino po ba ang hindi nakatapos sa ating paglalakbay? Sa ating power field, sa ating discipleship, sa daming mga training natin dito. Isa po dapat ito, dahil ito po yung magpapalago sa atin bilang isang malago sa pananampalataya. Take all these chances, mga kapatid, to train. Yes. Amen? Oh, look up here. Training. Tapikin mo ang katabi mo, mag-train ka. Mamaya, may training. Amen? Praise God. So, wag po tayong pahuhuli pagdating po sa training dahil ito po yung sangkap, mga kapatid, na magpapalago sa atin, magpapadiyab sa atin, Yes. magbubos sa atin. Amen? Sa ating pananampalataya. Lahat naman po tayo gustong lumago. Tama po ba? Lahat nga tayo gustong yumaman eh. Amen? Material eh. Lahat nga tayo gustong gumanda. O, kaya nga lahat tayo gusto natin magpayaman spiritually.
Huwag natin i-kiss yun o i-cross yun na ang gusto mo, magpaganda, magpayaman, magpalago sa espiritu. Teka lang. Yun yung number 1 dapat eh. Yun dapat yung priority natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Itong mga nagagawa po natin minsan, yung devotion natin, mga ano lang to, mga extra na lang po ito. Amen? Kinukumit pa rin po ba natin ang ating sarili in reading our Bible? Maging yun po, we should be committed in the Word of God. May mga devo sharing nga po tayo eh. Di ba? And kapag tayo po yung na-assign, grab mo yung chance na magbahagi, kapatid. Huwag hindian. Amen. Amen. Pag inassign ka ni leader na ikaw yung mag-share devotion for the day, go! Kahit medyo late na, sometimes hindi talaga natin maiwasan. Either dalawa lang po yan. Either wala kang oras gumawa, or either nakalimutan mo din. Tapik-tapik. Amen? So kapag sinabihan po tayo, kasi ito po, isang bagay po na magpapalawak sa kaalaman po natin in the Word of God. Amen. Praise God. Ito po yung magpapalawak sa kaalaman po natin. Praise God. So, go for it. Kapag inassign, mag-a-assign po si leader, take the challenge. Amen. Amen. Accept the challenge. Commit your time sa pananalangin. Hello! Meron din po tayong dapat prayer time. Personally, meron po tayo dapat prayer. Amen. Sa pananalangin, involve yourself in a prayer group din po, kapatid. Ito, meron po tayong prayer group sa Clarion Call. Amen. Involve din po yun. Kasi doon po tayo natututo sa panalangin po natin. Kung ano po yung pinagpipray natin. Kunwari, tayo po yung na-assign mag-pray sa bagay na to. Alam nyo, prayer bounce back sa atin yun. Kung ano yung pinagpipray mo, yun din yung mangyayari sa'yo. Kaya wag po natin sabihin na pagpipray ko siya, pagpipray ko yung nation, ipagpipray ko. Kung ano yung dinadalangin mo sa bagay na yan, yun po ang mapangyari sa atin. Yes. It will bounce back sa atin. Kaya gusto ko pag sinasabi, prayer for help. Okay, kasi yung pinagpipray mo para sa kanya, para sa'yo yun. Amen. So involve yourself in those prayer group, mga kapatid, lalo na po kapag dito sa ating church. Amen. Hallelujah. Ito po ay isang nagpapakita na tayo po ay present all the time. Active. Diba? Wag tayo nasa messenger active pero deactivate naman yung isip natin, di man lang makapag-reply, makapag-response. Amen. Ini-invite. Thank you Lord, may thumbs up pala. Amen. Praise God. So, meron po tayong growth kapag nagagawa po natin ito. 100%. Amen. Tinutugunan po ng Panginoon ang ating mga panalangin, mga kapatid, ang ating desire, ang ating hangad. Kaya huwag po tayo manghina o manghinawa na gawin po ang nais ng Panginoon. Siya po yung Diyos na dumidilig ng panalangin. Amen. Praise God. So, involve yourself to support the church. Amen. Amen. O, bakit yumuko kayo? Support the church lang sinabi ko. Involve yourself to support the church. Amen. Amen. Pag sinasabing involve, you are there. Yes. Ano yung pangangailangan ng lugar na to, ng place na to, yung church na to? Involve the church. For kanina sabi ko, activities, involve yourself in the giving. Yes. Amen. Praise God. Commit yourself to give. Yes. Yes? Amen. Amen. Praise God. Commit yourself to give, especially to dito po. Amen. Hallelujah. Alam naman po natin na kapag ang puso po natin ay maglingkod, nangingibabaw yung tapang po natin. Yes. Amen. At even to give, hindi na po ito issue sa atin. Yes. You are confidently in yourself to give. Yes. Because you are confident in the Word of God, of His promises, na kung ano yung hingin mo kay Lord, ipagkakaloob niya. Amen. Amen. Amen? O malakay 3:10, hindi po giving time. Pero mamaya to kasi alam ko naghahanda na po ang mga bulsa natin to give. Amen. We all know giving is a key to bless us. Yes.
Yun yung susi. Yes. Amen? Nabibless naman ako kaya hindi ako nagbibigay? No. Yeah. No. Blessings. Kapag tayo pa ay nagbibigay, nabibless tayo. Baka kasi, minsan, tandaan natin na may nagbibless din iba. Yes. Hindi bless yun. Swerte. Sa worldly word, swerte sa kanila yan kapag alam nilang hindi sila nagbibigay. Pero kapag nagbibigay tayo, we are so much blessed. Yes. Amen. That is come from the word of God. Sabi niya, see if I will not open a doors for you. Diba? Yes. Wala na mapaglagyan. Siksik-liglig at umaapaw. Amen. Ituon po natin yung mind natin, ang kahalagahan po ng pibibigay. Ngayon pa lang, start all over again kung hindi po natin o pumalya po tayo sa giving this day, gawin natin to. I-highlight po natin yung importance of giving. Amen. Praise God. Alam niyo, pag mamamatay tayo, wala tayong bibitbitin. Tama. Mawawala lahat. Amen. Kahit ipon tayo ng ipon, lagyan mo na ng pangalan yung ipon mo sa bangko, for sure. Kukunin nung may pangalan na yan. Pero paano? Diba? Wala tayong bibit-bitin. Pero mayroon po tayong haharapin at nag-aantay sa atin na reward in the heaven. Amen. Amen. Nakahanda na po yung room. Be excited that you already have a room. Yes. Doon. Hallelujah. Praise God. So what we give, yun po we will receive. Yes. Amen? Amen. Matutunghayan po natin yung overflowing ng Panginoon. Overflowing blessings ni Lord sa atin. Physically, amen, emotionally. Bakit emotionally? Minsan, nagiging matatag na pala tayo. Kayang-kaya na po natin i-handle lahat. Spiritually, nagiging we are useful in the kingdom of God. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Kapag nagbibigay po tayo, alam niyo, gustong-gusto ko, excited ako kay Lord kapag nagbibigay ako. Mayroon pong mahimalang pagpupuno. Yes. Amen. Hindi mo tayo kukulangin ng kahit anuman. May himalang pagpupuno po. Amen. Sa lahat ng ating pangangailangan. Labis-labis. Sobra-sobra. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. Nandyan na po yan, rumaragasang pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. So use your talent, mga kapatid, yung gift mo, yung abilidad mo. Huwag po nating aksayahin na kumikilos lang tayo ng walang katuturan. Amen. Use our abilities to serve the Lord. Ito po yung mga bagay na gawin natin upang tayo po ay kaalugod-lugod sa ating Panginoon. Patunay po na tayo po ay isang totoong mananampalataya. Gusto po ng Panginoon yun your genuine faith. Dalisay na mananampalataya. Amen. May tunay tayong relasyon sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Then, we should experience to serve the Lord. Experience mo naman. Huwag kang matakot. Kasama natin si Lord. Yes. Siya na ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan natin, even our talent. You know what? Hindi ko talaga in-expect na I can play piano for more than what I want pa. Because si God na ang nagpupuno, ito pa, anak, ito pa. Ito pa yung alam mo, anak. You know, once you have the desire, you can have it all. Yes. Amen. Amen, desire mo lang. Kasi yun yung desire mo, ibabagay ng Panginoon, di ba? Sabi nga niya sa pangako niya. Amen. Praise God. As you delight yourself unto God, He will give the desire of your heart. So serving God is indeed a blessing. Yes. Amen. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, is a blessing. Is a blessing. Amen. Yung joy, yung reward, yung fulfillment na ma-receive natin from the Lord can be found in serving the Lord. Excited? If you have that willing heart, kapatid. Yes. Amen. Serving God is not just a duty. Hindi lang po duty to dahil inutusan ka. Diba? Pag inutusan lang kasi tayo, medyo hindi willing yung heart natin.
So serving God is not just a duty, but a path to experiencing God's blessings. Thank you, Lord. Ma-experience po natin yung grace ni God in our lives. Hallelujah. Kung masusumpungan natin maglingkod sa ating Panginoon, we can have all this abundant life. Amen? Kahit nagkasakit ka, in just one day, recovered ka na. Diba? Bakit? Kasi yung puso mo, hindi malungkutin masayahin. Yes. Diba? Amen? Praise God. Hallelujah. So, mag-serve o hindi mag-serve is our choice. Amen. That's, hindi ba? Pangalawa po, consistency. Okay, ano naman tong consistency? Be consistent. Minsan sinasabi natin, oh, consistent ka naman kasi sa ginagawa mo. So, anong ibig sabihin ng consistency? Patuloy lang po tayo at hindi po tayo humihinto. Keep going. Keep pushing. Kung ano yung ginagawa po natin, dapat iyon nagle-level up pa. Amen. Meron naman po kasi yung kasabihan na napagod na ako, kaya huminto ako. Yeah. Diba? Pero huminto lang magpatuloy pa rin. Ang humihinto, nagpapatuloy. Yes. Amen. Hindi dahil huminto, andyan na. Stagnant na siya, natulog na. Consistent nga So, go pa rin. Magpatuloy pa rin. Dapat nagle-level up yung faith natin. Sino na nag-level up ng faith? Amen. Amen. Lahat mo nandito, sobrang level up na ng faith. Yung faith na they can move really mountains na. Yes. Amen. Amen. Praise God. So, hindi dapat humihinto. Dapat ito ay tuloy-tuloy hanggang sa huli nating hininga, kapatid. Amen. Tuloy-tuloy po hanggang sa pagdating muli ng ating Panginoon. So, ang pagiging consistent po, ang resulta po nito ay malagong gawain. Amen. Kapag consistent ka sa sarili mo, malago ka. Amen po ba? Amen. Praise God. So, ang paglilingkod na hindi po nakabase, kapatid, sa mood. Kaya minsan, pinapaunlakan kasi natin yung mode natin Ito yung mode ko, mamaya na lang, o kaya medyo, modi-modi, paminsan-minsan na lang. Kung kailan natin gustong huminto, kung kailan natin gustong umayaw, kung kailan natin gustong mag-go, pinipili. Hindi ganoon ang consistent. Ang consistent, kung paano ka bumakbang, ganun yung paa mo, diretso. Yes. Tuloy-tuloy. Amen? Praise God. So, pinangaralan po tayo in 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Alam ko pong kabisado niyo po ito. Sabi nga dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yes. Pinangako na po ito na hindi po masasayang ang ating pagpapagal, lalo na kapag sa ministry ni God. Amen. Hindi po sayang. Isang kaluluwa na nahayuan natin, isang kaluluwa na nasirang po natin, there is a great reward. Amen. Amen. Kaya wag na nating palampasin pa kung may katabi tayo dyan. Mag-hello ka naman. Hello, name mo, saan ka ngayon? Diba? Try to invite. Invite Yes. lang po natin sila. Consistency and steadfastness will produce a harvest. May harvest po tayo. Siyempre naman, may ginagawa tayo. Katulad ng kasabihan na kapag may tinanim, may aanihin. Amen po ba? Kapag taglay po natin yung abundant harvest, we find ourselves complete and we are lacking nothing. Pinangako din po yun ng Panginoon. Sagana tayo. Hindi ka magkukulang. Amen? We got all we have in our life. God is good! All the time. And all the time, God is good. Be consistent in your prayer. Manalangin ka araw-araw, hindi lang araw-araw, minuto. Yes. Hindi nanalangin ka today, 1 week lang schedule natin. Matutuyod po ang espiritu natin kapag gano'n. Consistent in prayer. Kasi pag consistent po tayo sa prayer, lalagot po tayo spiritually. Nabuboost po yung spirit natin. Minsan, hindi talaga natin maiwasang malungkot. Hindi natin maiwasang mag-emote. Pero, ang katumbas ng emotion na yan is prayer. Yes. Amen? Pray. Lord, kung
comfort me in this moment. God, Lord, ito na naman ako, nag-isip na naman ako ng negatibo. Lord, I want your mind. Amen. Praise God. We must be consistent in walking in love. We can show love to others and hate the other one. Amen. Diba? O, lingunin mo yung right mo, love mo siya. Sa kaliwa mo, hindi mo yan love. Diba? Hindi ganun. Be consistent in walking in love. Amen. Ganon din po, be consistent, amen? Sa ating pagbibigay, bigay ka ngayon, buwan, susunod, hindi. Consistent nga, di ba? Sabi ni Lord, be consistent. Okay, we must give faithfully in every season. Hallelujah. So, katulad ng pagbabasa po natin ng Word of God, be consistent. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, and then, suddenly, nagdi-declare ka ng mga negatibo. Ano yun? Amen? Kaya gusto ng Panginoon, declare lang ng declare ng salita niya ng mga positibong bagay sa atin. Huwag mong sabihin wala kang silbi, huwag mong sabihin ano. Diba? What for na nagbabasa tayo ng Word ni God kung hindi naman natin dinideklara yung salita ng Panginoon binabasa natin. Remember, sabi ng Panginoon, what comes out from His mouth, it will not return void. Yes. But He will accomplish it. Amen. And establish to what it's sent for. Amen. Nabasa niyo yan? Nasa Isaiah po yun. Yes. Kaya pag nag-declare ka ng word, hindi yan babalik kay Lord na walang kabuluhan sa atin. It will accomplish it to where it's sent for. Hallelujah! Amen. Kaya pag sinabi mong, I'm blessed, you're blessed. Yes. Amen? Hallelujah, hallelujah. Kapag ako sinabi mo mayaman ka talaga. Amen. Amen, praise God. Thank you, Lord. Yayaman po at mayaman na po kami. In Jesus' name. Amen. Kung nasa puso po natin ang pagiging consistent, amen, lalo po tayong mag-apoy sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Pansin niyo, katabi mo, nag-aapoy. Amen. Amen? Amen. Grabe, nag-aapoy yan. Kahit mapa-winter, nag-iinit yan. Nag-iinit sa presensya ni Lord. Yes. Praise God. Hallelujah. Lastly po, compassionate. Okay, last C. Last 3C. Compassionate. Okay, sabi po sa Colossians chapter 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Okay, so ang dami pong sinabi dito, no? Clothe yourself down. Dapat nandito sa atin ngayon yung compassionate, yung kindness natin, yung humility natin, yung gentleness natin, and yung patience natin. So, dapat po, bilang isang mananampalataya, choose compassion over judgment. Amen. Example, minsan kapag umahayo tayo, kasi nakaranas umayo sa crowd place. Amen. Kapag umahayo tayo, pagtingin mo doon sa crowd, ay huwag dyan kasi ano sila? Hello, nag-judge ka na agad, di mo pa nalapitan. Maawa ka doon. Okay? Choose compassion. Iiwasan mo yun kasi mayroon kang nakitang something doon na judge. Lapitan mo lang. Kung yun yung dikta ng Santong Espiritu, go for it. Yes. At yun na yung bahala ng Santong Espiritu to move in their behalf and in your behalf. Yes. Amen? Praise God. So, you choose compassion over judgment. Choose humility, kapatid, over pride. Amen. Amen? Piliin natin lagi yung nagpapakumbaba kaysa yung prito, yung pride natin. Minsan nga, hindi ka lang sinagot nung ini-invite mo. Bahala ka. Hindi na kita, di ba? Oh, hindi na kita ipapalo. Choose humility over pride. Ibaba na muna natin yung pride na yun. Hinahayuan natin yun eh. Yes. Yes. Hinahayuan, kumbaga, ini-invite natin yun hanggang din natin sila ma-establish sa ayon sa nais ng Panginoon, wag po natin silang sukuan. Amen. Praise God. So, hindi man madali magpakita mga kapatid yung compassion to others, but this is a true mark of Christianity. Amen. Yung pagiging compassion po natin, ito yung marka bilang isang mananampalataya. Si Jesus na nahabag eh.
He has a great compassion nung nakita po niya yung crowd. Amen? Example po yan. In Matthew chapter 9 verse 36, sabi dito, when Jesus saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So, kailangan po natin, mga kapatid, maramdaman din po yung katulad ng naramdaman ng Panginoon nung nakita niya yung crowd. Sa labas, ang daming ganyan. Diba? Di kami nga, kahit nakita namin may kunting iniinom, talagang di namin sinukuan, no? Pumunta talaga kami, para lang baka yun yung makapagbukas sa kanila na bawal pala yung huwag kang inom ng inom. Diba? Praise God. And thank you Lord for the courage and confidence. Alam namin, hindi namin kakayanin yun. Pero ang Santo Espiritu, kasama po natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isa sa pagpapakita natin bilang isang Kristiyano ay ang katapatan natin. Amen. At sundin po natin yung nais ng Panginoon, yung layunin ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Yung Great Commission nga natin yun yung bilin ng Panginoon. Kasi alam naman po natin na ang tunog or yung heartbeat ng Panginoong Hesukristo is soul. Kaluluwa po. Maawa po tayo sa mga taong nasa labas. Sa pamilya po natin na wala pa sa Panginoon. Tingnan po natin sila kung ano yung kahihinatnan nila na wala sila sa Panginoon. Kaibigan po natin, maawa po tayo sa kanila. Sila na po yung nagwawala inside, there's a war in them. Hindi nila alam yung peace. Samantalang tayo, we have that peace that surpasses all understanding. At yun yung mag-guard sa atin in Christ Jesus. Praise God, hallelujah. So, yung Great Commission po natin, tuparin po natin ito. Yes Lord na tayo kay Lord. Amen? Yung sabi ng Panginoon, go therefore and make disciple of all the nations. Nandito na po tayo sa kabilang nation. Amen? Amen. Hong Kong. Kaya tayo po ay isang missionaries dito sa Hong Kong. Yes. Amen. Bakit tayo bumabalik at bumabalik? Kasi meron po tayong great mission in Hong Kong. Purihin po ang Diyos. Maging kagalakan nawa po natin ang mag-reach out po sa ating mga kapatiran dyan sa labas. Amen. Amen. And be moves in the compassion na katulad ng Panginoong Hesukristo. Yes. Sharing is caring. Yes. Pag nag-share ka ng life mo about Jesus, you care for their souls. Okay. Tell them what Jesus did for you. Amen. Sabihin natin sa kanila na na-transform tayo when I come to know Jesus Christ in our life. Amen? Amen. Napakasimple lang naman po yung magbahagi. Sabihin mo lang yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila. At sabihin natin sa kanila na wala ng daan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Amen. Na kailangan nating maidugtong muli kasi we are fall short in the glory of God. Amen? Amen. Di natin kayang abutin, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya, paniniwala natin na si Kristo ay namatay para sa iyo. Yes. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So as Christian, we have the opportunity and responsibility. Amen. To tell others kung ano yung ginawa at pag-ibig ng Panginoon. We have the responsibility kung na ipahayag natin kung ano yung nakita natin at kung ano yung narinig natin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, binigyan na po tayo ng bagong buhay. Hello, mga may bagong buhay. Amen. Kaya gamitin po natin ito to please God. Yes. Hallelujah. So, focus po natin on the things na nais ng Panginoon sa buhay po natin. Ito yung huhubog sa atin, doon sa kalalagyan natin, upang matanggap po natin yung sinasabi ng Panginoon na well done, faithful servant. Amen? Payamanin po natin ang ating pakikipagrelasyon. Diba? Ang dami natin, lagi natin naririnig yun, kapatid. Kapatid, payamanin natin. Payamanin natin yung relasyon natin kay Lord. Amen?
Kung po pwede lang natin iluhod dun sa mga kapatiran natin, tanggapin mo na si Lord. Malapit na siyang dumating. Amen. Sa totoo lang, iniiyak-iyak natin yan. Lalo pag may mga kapatid pa tayo or sa mismong pamilya natin na di pa sila nakakilala, ang sakit sa dibdib, ang sakit sa puso. Kasi nabasa mo na, according to the Bible, kung ano yung kahihinatnan ng hindi naniniwala kay Lord. Amen? At yun yung nais ng Panginoon. Kasi pagdating sa panahon na nasa langit, nasa impyerno din yung mga hindi talaga saved, nakikita natin sila according sa Biblia. We can see them. At ayaw nating makita sila doon. Ayaw nilang makita tayo doon. Kung tayo man yung hindi pasok sa langit. Sino gustong pasok sa langit? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, we should be a centered Christ-likeness. Sentro natin ang Panginoon. Amen? Siya po yung example natin at siya po yung tularan po natin dahil siya po ay well done kay God. Sa amang nasa langit, siya ay, di ba, it is finished. Tinapos na ng Panginoon yung dapat niyang tapusin. At nag-glorify ang amang nasa langit. Ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Lahat ng achievement po natin, all glory to God. Amen. Amen. Sa lahat ng ating natatamo, praise God, glory to God. Ang Panginoon po ang pundasyon po natin sa ating pananampalataya. At wala po tayong magagawa kung walang mayamang pananampalataya. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang paglilingkod po natin, hindi po natin kakayanin. Pagkat alam po natin na we are nothing without God. Kaya commit mo yung sarili mo sa Kanya. At maging consistent tayo kay Lord. Amen. And to have that compassion. Pagkat ang kalakasan po natin at katapangan po natin ay galing lang sa Panginoon. Amen. Wala na pong iba. Yes. Ang part lang po natin is to encourage others. Amen. Pero nanggagaling ang kalakasan po natin at confident po natin sa Panginoon. Hinahangad po ba nating lumago, mga kapatid? Lahat ng aspeto ng buhay natin. Kapag sinabing aspeto, hindi lang yaman sa mundo ang meron tayo. Hangad po nating yaman sa langit. Amen. Amen. Then, go for it. Commitment is needed. Be consistent in what you are doing right now in the ministry, in your family, in your work, in whatever environment you have. Amen. As long as it is pleasant to the Lord and have compassion to others. Mahabag po tayo. Amen. Again, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15:58, yung verse natin kanina, pinapaalala dito na manatili po tayong matatag at hindi po tayo matitinag. Amen. Hello, huwag po tayong matitinag sa pananampalataya po namin. Ano man pong pagsubok, ano man pong bagyo. Amen. Praise God. Alam po natin na kasama po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 20 and 21, basahin ko all the way. Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherds of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So patuloy lang po tayo sa paggawa ng mga mabubuti, sa paglingkod ng ating Panginoon. Kapag ginagawa po natin ito, mga kapatid, para sa Diyos, hindi po nasasayang ang ating pinagpaguran. Meron po tayong kaharaping well done, good and faithful servant, and we believe that God is our great rewarder. Siya na po ang magbibigay sa atin. Ano man po yung reward na kalakip doon sa ginawa po natin, receive with excitement today. Amen. Alam natin na hindi sayang yun. Kaya sarap isipin lang na ngayon pa lang sasabihin na ni Lord, well done, anak. Dito pa lang tayo sa lupa, well done na tayo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, keep on going the faith we have, mga kapatid, at naisin po natin yung well done ni Lord. Amen. So, well done tayo dito sa lupa. Palang naranasan na natin to, well done na rin po tayo sa kalangitan. Amen. Praise God. Hallelujah.